Magandang araw mga katoto at mga inday, ganun din sa lahat ng mga viewers at huwag magpanik, ako lang naman ito ang inyong lingkod. Heto na naman ako muli para magparamdam tungkol sa aking pag-road trip sakay ng aking motorsiklo dahil hindi lamang ito isang libangan o hobby, kundi isang sining o passion. Ako ay isang road tripper na laging handa at excited na sumakay sa aking motorbike at tumutungo sa kung saan man ang aking gusto. Ako ay laging bukas at curious na matuto ng mga bagong bagay at makakita ng mga bagong lugar na hindi ko pa napupuntahan. Lagi akong masaya at grateful na makasama ang aking motorsiklo sa aking mga paglalakbay, sa aking pagsakay sa aking motorsiklo at may iba't ibang mga layunin o motivation. Ito ang aking paraan para magpahinga o mag-relax sa aking mga stress na puso at problema sa love life. Dahil hindi ko kayang gamitin ang aking utak para protektahan ang aking puso mula sa masasakit na pagkabigo. Meron nga pala akong gustong nais iparating sa babaeng minahal ko. Alam mo bang minahal kita ng todo-todo? Walang break. Walang preno, mabangga man ako sa kanto, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Sa dahon ng gumamela, bulaklak ng sampagita, doon mo makikita ang salitang mahal kita. Mahal kita sa Tagalog, I love you sa English, 143 sa mathematics, iwan ko lang sa physics, siguro tubig is water, ilog is river, combine it together, I love you forever. Sabi nila madalas daw nasasaktan ang mababait, minsan nagtatanong sa aking isipan, ganun ba ako kabait para saktan ng paulit-ulit? Minsan ka na nga lang magkagusto, dun pa sa imposibleng maging sayo, hihintayin ko na lang yung araw na mamamiss mo ako dahil pagod na akong magparamdam sayo. Alam nyo ba mga katoto at mga inday, ang pag-road trip sakay ng aking motorsiklo ay may iba't ibang mga epekto o bunga sa aking love life at sugat sa puso. Dahil sa pag-road trip sa aking motorbike, ako ay naging mas malaya, mas malakas, at mas masaya. Sa bawat kalsada na aking dinadaanan, ako ay nakakaramdam ng mga bagong damdamin. Sa tuwing tutungo ako sa kalsada, may mga umaga na puno ng lihim at galak akong naramdaman, naglalakbay sa isang road trip na puno ng misteryo. Ang aking motor excited na gustong maunang umandar sa umaga, at ang kalsadang abala sa mga kwento na mangyayari sa buhay, at nag-welcome sa akin ng kakaibang pag-asa. Sa unang takbo pa lang, nararamdaman ko na ang kakaibang kasiyahan. Pero sa gitna ng pagmumuni-muni sa takbo ng aking motor, napagtanto ko na ito ang hinahanap kong buhay, isang malawakang kalsada na puno ng tanong, mga liko, at mga stopover. Sa bawat kilometro na aking tinatahak, na-realize ko na ang buhay ay parang isang mahabang road trip. May mga oras na malinaw ang daan at walang traffic. Ngunit may mga pagkakataon din na madilim na bumper-to-bumper at magulo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang sikreto ng mga alitaptap at ng mga bituin sa itaas ay nagsilbing ilaw sa landas na aking tinatahak. Hanggang makarating sa isang tanaw ng dagat, napagtanto ko na ang buhay ay puno ng mga magagandang tanawin na naghihintay. Tulad ng pag-road trip, ang paglalakbay sa buhay ay nagangailangan ng pag-welcome sa mga bagong posibilidad at pagtanggap sa pagbabago. Habang binabaybay ko ang kahabaan ng kalsada, tila bang naglalakbay ako sa aking mga pangarap na hindi ko natupad noon, napagtanto ko na hindi mo kailangang mabilisang makarating sa iyong paroroonan. Mahalaga ang bawat saglit ng pag-akyat, bawat galak ng motor, at bawat pagtatagumpay sa pagtawid ng kalsadang minsan ay masalimuot. Sa aking paglalakbay, mapupuna mo sa kalsada ang ilang kaganapan, may mga bumaba sa gitna ng paglalakbay, may mga dumating na biglaan, at mayroon ding mga nagpahinga sa isang tabi para sa kanilang sariling kapaguran. Napagtanto ko na ang buhay ay puno ng mga pagkakataon na makakilala ng iba't ibang uri ng mga tao, at bawat isa sa kanila ay may sariling kwento na mahalaga. Pagkatapos kong mag-drive ng aking motor, naisipan kong mag-jogging agad dahil merong kulang sa sigla ang umaga, nagising ang aking katauhan na puno ng enerhiya at hangaring magsimula ng isang magaan at masiglang araw. Agad kong naisip na mag-exercise, isang gawain na nagbibigay lakas sa aking katawan at kaisipan.
Dahil malalim ang sugat na naidulot ng aking pagkasawi, humihina ang tibok ng puso, kaya't exercise na lang talaga ang nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Sa mga pagkakataong ito, naisuot ko na naman ang paborito kong underwear, jogging shoes, at comfortable na athletic wear. Dahan-dahan akong tumakbo sa tabing kalsada patungo sa dulo ng mga tisang bato na kulay pula. Ang simoy ng sariwang hangin ay dumampi sa aking mukha, nagbibigay saya at lakas ng aking kalooban. Habang ako'y tumatakbo sa tabing kalsada, nararamdaman ko ang malamig na hamog sa aking balat, isang senyales na nagpapahayag ng sariwang simula. Ang mga halaman ay sumasayaw sa ihip ng hangin, at ang mga ibon naman ay nagbibigay saya sa paligid sa kanilang mga magagandang huni na tugtugin. Ang pagtakbo ko'y nagdadala sa akin sa iba't ibang lugar sa kalsadang puno ng mga bulaklak at punong kahoy, ang Esplanade Parque na animoy pumipiglas sa ganda, at sa tabi ng mga taniman ng mga palay nagbibigay aliw sa aking pandinig. Ang oras sa umaga ay nagbibigay din ng magandang ilaw sa paligid, lumalabas ang mga natural na kulay ng kalikasan. Napapansin ko rin ang iba't ibang edad at kasarian. Naglalakad rin at tumatakbo na puno ng determinasyon at layunin. Mga naglalakad na may mga alagang aso, nagbibigay saya sa kapaligiran. Ang mga ganitong klaseng sandali sa aking buhay, nakakalimot ako sa mga pighating dala ng imahinasyon ko dahil masyado kong nilulunod ang mga oras ko sa kakaisip sa babaeng minahal ko. Nilamon tuloy ako ng aking pagkatao. Nakalimutan kong bago ako manlimos ng atensyon mula sa'yo, binigay mo ito ng buong buo. Nakalimutan kong ikaw pala ang nagpapatibok nito. Hindi ko maitatangi ang saya na dala ng bawat hakbang na tinatahak ko. Sa bawat pagtakbo nararamdaman ko ang lakas na dumadaloy sa aking katawan, ang tunog ng aking puso na nagbibigay indikasyon ng aking kalusugan. Ang pagjogging sa umaga ay hindi lamang ehersisyo, kundi isang gamot sa pusong nasaktan, patungo sa katahimikan at kasiyahan. Ito'y isang paraan ng pagpapalakas ng katawan at espiritual na pag-ayos sa sarili. Ang umaga ay nagiging mas maganda dahil sa simpleng ritual na ito ng paggalaw at pag-usbong ng kalikasan. Sa paglipas ng maikling pagtakbo, napagtanto ko na ang mas higit na importante, ang pisikal na ehersisyo. Ito'y isang paraan ng pag-adventure sa sariling mundo ng pangarap at emosyon. Dahil sa lahat ng emosyon na experience ko, selos ang pinakamahirap itago ng tao. Sa bawat paghinga at pag-iral ng magandang tanawin sa paligid, biglang nagsalita ang puso't damdamin na hindi kayang sabihin ng mga labi. Ang bawat hakbang ko, parang ang mga pait ng kahapon ay unti-unting naglalaho. Ang pagtakbo ay nagpapahitiwatig na tila isang paglaya, isang paraan ng pag-ahon mula sa mga hinanakit ng kahapon. Sa bawat paghabol ng paghinga ko, tintablan ito ng mga mas limuot na kwento ng pag-ibig. Ang pagja-jogging ay nagsisilbing pagsasanay ng puso, nagtuturo na ang bawat paghinga ay may kahulugan, at ang pag-asa ay dumadaan sa bawat pag-ikot ng mundo. Habang tinatakbo ko ang kalsadang ito, napagtanto ko na ang bawat kilometro ay hakbang papalayo sa mga alalahanin. Ang takbo ay isang paraan pag-abot sa malayo, sa mga pangarap na minsan ay tila malabo. Sa pagtakbo, natutunan kong maging open sa pagtanggap ng mga pagbabago. Dahil minsan nagbabago ang tinatahak nating daan, ganoon din ang buhay. Ang pagtakbo ay nagtuturo na kailangan natin mag-adjust at mag-adapt sa ikot ng mundo. Ngunit hindi lahat ng takbo ay palaging mabilis, minsan ay kailangang maglakad para makaiwas sa mga hadlang. Sa bawat hakbang natutunan kong huwag matakot huminto, at suriing mabuti ang direksyon na tatahakin. Alam nyo ba mga katoto at mga inday, ang pagjogging sa umaga ay isang mahusay na paraan upang bigyan ng magandang simula ang iyong araw at mapanatili ang iyong kalusugan at health problem. At narito ang ilang mga payo na maaari kong ibigay. Para tumaas ang iyong energy, ang pagjogging sa umaga ay nagbibigay malaking tulong para tumaas ang iyong enerhiya. Ito ang nagbibigay daan para sa isang masigla at positibong simula ng iyong araw, nagbibigay inspirasyon para sa mga hamon na darating.
Para sa pagsasanay sa malusog na puso, ang regular na jogging ay nakakatulong sa pagpapabuti ng kondisyon ng iyong puso at mga ugat, nakakababa ng presyon ng dugo, at nagbibigay ng proteksyon laban sa iba't ibang sakit sa puso. Parang tulad ng girlfriend ko, hawak na niya ang puso ko, pero mas pinili niya itong saktan. Para mabawasan ang stress, ang pagtakbo ay isang mahusay na paraan upang maglibang at maglabas ng pagod. Sa pagkakaroon ng regular na oras para sa sarili, maaari mong mabawasan ang antokin at maiiwasan ang pagiging labis na pagod. Dahil minsan, nakakapagod isipin ang taong mahal mo, minsan galing lang sa isip mo, minsan madalas galing sa nagdurugo mong puso. Ang jogging ay hindi lang para sa pisikal na kalusugan, kundi maaari rin itong makatulong sa iyong mental na kondisyon. Ang regular na ehersisyo ay kilala sa pagpapabuti ng mood at paglaban sa depresyon. Tulad ng asukal kapag nabasa, nalulusaw at maaaring mawala ang tamis. Parang tao, kahit gaano siya ka-sweet sa'yo kapag pinaluha mo, nagbabago. Ang pagjogging sa kalikasan ay nagbibigay daan para sa pananaw na puno ng inspirasyon. Ang pagmamasid sa magagandang tanawin, pakiramdam ng sariwang hangin, at pakikipag-ugnayan sa kalikasan ay maaaring magbigay inspirasyon at kalinawan sa iyong mga ideya. Tulad na lang ng sinasabi ng aking nagsasalitang damdamin, na malalim ang pinangagalingan, ikaw ang aking inspirasyon, kahit wala tayong relasyon. Ang pagkakaroon ng regular na oras para sa pagjogging ay nagtuturo sa iyo ng disiplina. Ito ay nagbibigay daan para sa consistent at determinasyon na maaaring mag-ambag sa tagumpay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Dahil ang tagumpay ay hindi para sa mga taong tamad, kundi para sa mga taong handang magsikap sa buhay at pangarap, may pangako ang bukas, wala silang ambag sa tagumpay na iyong tinatamasa. Dahil ang maliit na hakbang ay may malaking benepisyo, hindi kinakailangan na magtaglay ng mataas na expectation. Ang pagjogging, kahit na maikli at tahimik na takbo, ay maaaring magdulot ng malalaking benepisyo sa iyong buhay. Simulan mo lang sa iyong sariling pahakbang-hakbang, at paramihin ang distansya habang lumilipas ang panahon. Ang pagjogging sa umaga ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aktibidad, ito ay isang pagsisikap para sa iyong pangkalahatang abilidad. Isa itong paghubog sa iyong self-care na may malalim na epekto, hindi lang sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong isipan at emosyon. Kaya't ibigay ang oras para sa iyong sarili, at mararanasan ang ginhawa at lakas na hatid ng pagjogging sa umaga. At ngayon mga katoto, at mga inday, sa pagtatapos ng aking masiglang paglalakbay sa video vlog na ito, nais kong magbigay pugay sa bawat isa sa inyo na naglaan ng oras upang maging bahagi ng aking nakakatuwang karanasan. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo na matiyaga at masigla na sumusubaybay sa bawat episode. Ang inyong komento, likes, at shares ay naging inspirasyon sa akin para ipagpatuloy ang mga kwento at karanasan. Nais ko ring pasalamatan ang aking kaibigan na imaginary friend na kasama sa bawat adventure, sa mga nagbukas ng kanilang puso at kwento upang maging bahagi ng aking vlog. Salamat sa pagiging bahagi ng masiglang komunidad na ito. Hindi rin pwedeng hindi ko pasasalamatan ang behind-the-scenes heroes na laging nariyan upang suportahan ang aking sarili sa mga pag-edit, shoot, nag-ayos ng voices, at nagbigay saya sa bawat frame na aking vlog. Maraming salamat sa aking sarili dahil walang kapantayang dedikasyon. Sa nagbibigay inspirasyon at feedback, kayo ang nagbigay saysay sa aking ginagawa. Sa bawat papuri at pagpapahayag ng inyong opinyon, nagiging mas makulay ang aking paglalakbay. Sa pagtatapos ng vlog na ito, gusto kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo. Ang aking paglalakbay ay puno ng saya, kaalaman, at pagkakakilala sa sarili, at sa iba't ibang aspeto ng buhay. Hindi man natin alam kung saan tayo dadalhin ng mga susunod na yugto ng ating buhay, umaasa akong magiging kasama ko pa rin kayo sa bawat hakbang. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong suporta.
Sa pagtatapos ng vlog na ito, isang magandang pagpapaalam sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe, i-click ang notification bell, at manatili na bahagi ng ating masayang komunidad. Hanggang sa muli mga kaibigan. Maraming salamat at hanggang sa susunod na paglalakbay.